Dahil sa nawalang enerhiya kay Marie sa kanyang panggagamot, hinayaan siya ni Lola Sanita na makatulog ng hapon na yon. Hanggang kinabukasan, hindi muna niya pinagtrabaho sa kanilang taniman ng dalagita. Kinahapunan ay lumabas ito para maglinis sa paligid ng kanilang bahay. Nang makarating ito sa likod ay nakita niya ang kanilang kapitbahay na tila ba nagtitipon-tipon. Dahil doon ay tinalasan niya ang kanyang pandinig, kaya narinig niyang usapan ng mga ito. Isang pagtitipon ng pagbubunyi ang pinag-uusapan ng mga yon. Hindi alam ni Marie kung ano ang selebrasyon at wala din ang kanyang lolo Joaquin sa pagtitipon. Kaya nagkaroon siya ng pagdududa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pinagana ang talas ng kanyang isipan at memorya. At doon ay nakita niyang muli ang hinaharap. Malabo ang mga pangyayari na yon, na kung sino man ang nagpasimuno ng pagdiriwang ay may karunungan din na kagaya niya. Ganun pa man ay hindi ito ganun kabihasa dahil hindi nito tuluyang natakpan ang buo ang mga pangyayari. Kahit papanay nakikita niya pa rin ang kinakaharap nilang sigalot. Kahit na malabo niya yung nakikita. Kahit na hindi ganun kalinaw. May kalahating oras pang nakalipas. Dumating si Lolo Joaquin. Kasama si Sancho at si Mang Nestor. May dalang tuba ang mga ito at napagpasyahan na doon na mag-inuman sa kanilang bakuran. Umupo naman si Marie sa tabi ni Lolo Joaquin. Dahil pinag-iisipan niya kung sasabihin niya ba ang kanyang mga nakita noon. Pero alam niyang maging pinakamahinang pagbulungma ng kanyang pakakawalan ay maririnig pa rin sila ng mga kalahi nila. Kaya mas pinili niyang manahimik na lamang muna. Kinabukasan, pumasok na si Marie sa paaralan. Pero hindi pumasok si Mabet. Hindi naman niya yun pinansin. Pero nag-iba ang kanyang pananaw nang makita niya si Rosana. Kakaiba ang kinikilos nito. Panay ang tingin nito sa upuan ni Mabet at sarkastiko ito kung umisi. Dahil sa nakita ni Marie na kinikilos na babae, nilapitan niya ito at kinausap. Nakipag-usap naman si Rosana sa kanya. Nagtanong pa ito kung saan na si Mabet at bakit hindi pumasok noon. Sinabi naman ito na hindi niya alam kung saan, na malayo ang bahay nito sa bahay nila. Hinuhuli niya ang mata ni Rosana. Gusto niyang salubungin ang paningin nito pero sadyang malikot ang mga mata ng dalaga. Pero natuwa si Marie nang ito na mismo ang umakbay sa kanya kahit sandali lang. Dahil pagkahawak na yun ni Rosana, nagkaroon ng pangitain si Marie. Nakita niyang isang matandang ginang na may hawak na kandila at isang manika. Ramdam ni Marie na bumubunot si Rosana ng kanyang buhok. Pero hinayaan niya lang ang kaklase sa ginawa. Kailangan niya ang samyu ng kaklase para matunto ng kinaroroonan ng bahay nito. Kahit na hindi sigurado, may idea na si Marie kung ano ang nangyari sa kanyang kaklase. At balak niyang puntahan ito sa kanilang bahay pagkatapos ng kanyang klase noon. Lumipas ang mga oras at natapos na ang kanilang klase. Ginamit ni Marie ang kanyang kakayahan para kunin ang buhok niya na kinuha ni Rosana. Pinalitan niya yun ng buhok mismo ni Rosana. Nang mag-uwian na ay kinausap ni Marie si Jasper. Tinanong niya ang lalaki kung alam nito kung nasaan ang bahay ni Mabeth. Tinuro naman ito ng lalaki. Sinabi din ng lalaki kung gaano siya nag-aalala sa inaasta ng nobya. Tinanong naman ni Marie kung ano ang ginagawa ni Mabet sa sarili niya. Sinasaktan niya yung sarili niya, Marie. Lalo na yung mukha niya. Sinasabututan niya yung sarili niya. Kahapon binalak niyang gupitin yung sarili niyang buhok. Mabuti na lang at nakita namin yun ni tita kaya napigilan namin. Nag-aalalang kwento ni Jasper. Walang ano-ano ay dumaan si Rosana sa harap ni Marie at Jasper habang nag-uusap silang dalawa.
Nakita nila kung gaano muling umisi ang kaklase. Pero nginitian na lamang yun ni Marie. Walang kaalam-alam si Rosana na ang buhok na kanyang tinatago ay ang mismong sarili niyang buhok nun. Ilang sandali pang dumating na si Sancho. Napangiti pa ito dahil nakita niyang inaabangan siya ni Marie. Kasama nito si Jasper pero alam naman ni Sancho na kasintahan ni Mabeth ito. Nang lumapit ito sa dalawa ay binati siya ni Jasper. Ganun din naman si Marie. Kaagad na sinabihan ni Marie si Sancho na kailangan nilang puntahan si Mabeth. Anong nangyari kay Mabeth? Sinabi naman ni Jasper kung ano ang nangyayari dito. Kaya yun, nagmadali na rin si Sancho na puntahan ang bahay ng tinuturing niya ring kaibigan. Sumakay sila ng tricycle para makarating sa lugar ni Mabeth. Medyo may kalayuan din kasi ang bahay nito sa paaralan. Nasa 10 minuto ang biyahe ng tricycle. Pagdating sa kanilang barangay ay kailangan pang maglakad papasok sa isang iskinita kung saan nakatira sila Mabeth. Pagdating nila sa lugar, nakita nilang ina nito na tila ba namumroblema. Tinawag ito ni Jasper at kagad naman sila nitong nakita. Ipinakilala sila ni Jasper sa ina ni Mabeth. Kagad naman itong nagmano sa ginang. Nagpasalamat naman sila kay Jasper sa paghatid nito sa kanila sa bahay ni Mabeth noon. Kasunod noon ay nagpaalam na ito sa kanila na uwi na baka hinahanap na siya. Pero bago pa man ito umalis ay pumasok muna ito sa silid ng dalaga. Narinig namin ang boses ni Mabeth na pinapalayas nito si Jasper. Kaya ang nanay na lamang nito na si Aling Bettina ang humingi ng kapatawaran sa binatilyo. Naiintindihan naman ito ni Jasper at tuluyan na itong nagpaalam para umuwi na. Humingi si Marie ng pahintulot sa ginang noon. Gusto niya makita si Mabeth. Pumayag naman ito. Kaya pumasok na sila sa loob ng bahay nila. Naupo na lamang si Sancho sa sofa. Si Marie naman ay pumunta sa silid kung saan naroroon si Mabeth. Pagdungaw pa lamang sa pintuan ay kaagad nang nasipat ni Marie ang maitim na aura na pumapaikot sa ulo ni Mabeth. Tinawag niya ito. Tumingin naman ito sa kanya na parabang hindi siya nito kilala. Animoy isa itong baliw sa likot ng mga mata nito. Ilang sandali pa ay nanahimik ito. Parabang tinigilan siya ng kung anong nilalang ang naglalaro sa kamalayan ng kawawa niyang kaklase. Nakita niya itong umiiyak at nagsasalita. Humihingi ng tulong kay Marie na may gustong manakit sa kanya. Ilang sandali pa ay tila ba bumalik na naman ito sa paggawi ng isang baliw. Ninatngat niya ang laylayan ng kanyang damit. Nilingon ni Marie si Aling Bettina at tinanong kung kailan pa nangyari ang ganong sakit ni Mabeth. Ay naman sa ginang, noong Biyernes ng gabi umano. Umuwi itong matamlay, may galos sa itsura. Ang sabi ay napaaway daw sa kaklase niyang si Rosana. Kinagabihan noon ay nilagnat at nung Sabado ng umaga ay nagsimula ng magdeliryo. Akala nga umano nila ay hindi na maagapan. Panay-punas umano itong babae sa katawan ng kanyang anak para lang pagpawisan. Sa awa ng Panginoon ay nawala ang lagnat niya pero hindi na umano ito bumalik sa pagiging normal. Minsan pa ay sinasaktan niyang sarili niya. Pinakita din ng ginang yung galos sa mukha ng babae na mas lalo pa umanong lumalayon. Punong-puno ng pangangamba ang kwento ng ginang kay Marie. Nagpaalam naman si Marie na lalapitan niya ito. Sinabi naman ng ginang na kailangan niya mag-ingat. Baka bigla siyang hablutin ni Mabeth. Napakalakas umano ni Mabeth. Tila ba isang napakakisig na nilang ang lakas nito kapag sinusumpong. Doon na inamin ni Marie sa ginang na isa siyang biyasang manggagamot. At kaya siya pumunta sa bahay ng kaklase dahil batid niyang may dinaramdam ito. Tila ba na sorpresa naman ang ginang sa sinabi na yun ni Marie. Halos hindi ito makapaniwala na sa murang edad nito ay isa na itong manggagamot noon.
May pag-aalinlangan man pero hinayaan na lamang ni Aling Bettina na lapitan ni Marie ang anak. Paglapit ni Marie kay Mabeth, nag-umpisa na itong malikot at umaakto na itong magwawala. Pero dali-daling pinatong ni Marie ang kanang palad niya sa noo ni Mabeth. Umusal ng 3 buhay na salita gamit ang Latin. Nahinto si Mabeth sa pagwawala at biglang nanghina. Napahiga ito sa kama at kagad na nakatulog noon. Muling nag-usal ng orasyon si Marie at inihip sa noo ni Mabeth. Ginawa niya ito bilang proteksyon sa gagawing ritual na mangkukulam. Nakita ni Mabeth ang kanyang ginawa. Napaawang na lamang ito ng bibig na napatingin kay Marie. Si Marie naman ay pinuntahan muna si Sancho sa sala. Sinabihan niya ang lalaki na kung maaari ay ipaalam muna nito sa kanyang lolo at lola na kailangan niyang tulungan ng kanyang kaklase. Tumango naman si Sancho. Kinuha na rin ito ang bag ni Marie at nagpaalam na sa ginang na uuwi na muna siya. Tumango ang ginang at nagpasalamat. Dali-daling umalis si Sancho at dahil sa ginamit nito ang kanyang kakayahan, kaya't mabilis siyang nakarating sa bahay nila Marie. Kaagad naman na tinanong ito ni Lola Sanita kung nasaan si Marie noon. Ipinagbigay alam naman ni Sancho kung nasaan ang dalaga. Tumango na lamang ang matanda. Masaya ito na nagagamit ng kanyang apo ang kakayahan nito sa tama. Nakikita niyang kanyang sarili sa katauhan ng kanyang apo. Kaya hindi niya hinahadlangan si Marie sa mga gusto nitong tulungan. Pagkatapos may paalam ni Sancho kung nasaan si Marie ay kaagad na rin itong nagpaalam kay Lola Sanita. Uwi na muna ako la. Papaalam din muna ako kay tatay at nanay. Kailangan ko pong balikan si Marie. Mahirap na baka umalis yun para hanapin yung mangkukulam. Pinaalalahanan na lamang nito ang dalawa na mag-ingat. Dali-daling umuwi si Sancho sa kanila. Naabutan niya pa doon si Lolo Joaquin at ang kanyang ama na umiinom ng tubanon. Pinaalam niya sa dalawa kung nasaan si Marie. At nang malaman ni Lolo Joaquin na hindi pa nakakauwi, nagpaalam na rin ito sa kaibigan na uuwi na rin. Gawa ng walang kasama sa bahay si Lola Sanita. Ramdam din nila ang mga pangitain na nakita ni Marie. Kaya't ayaw niyang magpakumpiyansa na mag-isa lang si Lola Sanita sa bahay tuwing gabi noon. Nagpaalam lamang din si Sancho sa kanyang amatina. Pagkatapos ay pumayag naman ang mga ito. Dali-dali na lang bumalik sa lugar nila Mabeth itong si Sancho. Sabay na sila ni Lolo Joaquin sa paglalakad pabalik. Nang nakarating na sa bahay nilang matanda, kaagad naman nagpalit ng kaanyuan si Sancho kaya mabilis siyang nakarating sa bahay ni Mabeth. Nadatnan niyang pinapausukan ni Marie ang dalaga. Nilagyan niya ang pansoob na iyon ng insenso, palaspas at asukal. Nilagyan niya rin yun ng kamangyan na siyang nagbibigay ng matapang na aroma at matalas na buga ng usok. Halos hindi makakayanan ni Sancho ang amoy ng sangkap na yon kapag nasa kaanyuan siya ng pagiging aswang. Kapag nasa kaanyuan naman siya ng tao ay ayos lang naman sa kanya ang makalanghap ng ganitong pangontra. Nasanay na rin naman kasi siya sa kanyang ama na isa ding albularyong aswang noon. Kumatok si Sancho sa pintuan. Nagdadalawang isip pa si Aling Bettina kung bubuksan niya bang pintuan noon. Pero sinabihan naman siya ni Marina si Sancho ito. Kaagad na pinapasok si Sancho at doon ay nakita niyang ginagawa ni Marie. Maliban sa pinapausukan niya si Mabeth ay hinahaplusan niya rin ang katawan nito ng langis na palagi niyang dala. Sa bawat pagbitaw niya ng orasyon ay ang pagbalik niya ng kulam sa may gawa nito. May sinisipat din ito sa bawat bahagi ng katawan ni Mabeth. Hanggang sa dumapo na ang paningin niya sa tenga nito. Nakita ni Marie ang kulay itim na sinulid na nakausli sa kanyang tenga. Dahan-dahan niya itong hinila hanggang sa mabunot niya ang pinakadulo nito. Hindi naman nasaktan pa si Mabeth dahil sa mga orasyon na pinakawalan ni Marie. Hanggang sa tuluyan na niyang nahugot ang sinulid. Pinasok niyang sinulid sa maliit na bote na may lamang langis noon. Ito ang unang paggamot ko ng kinulam, kaya kailangan kong itago ang sinulid na ito bilang patunay, sabi ni Marie.
Natapos niya ang panggagamot kay Mabeth ng walang anumang aberya. Samantalang si Aling Bitina naman ay naganda na ng kanilang makakain sa hapunan. Abot-abot ang pasasalamat ng ginang kay Marie sa ginawa nitong pagtulong sa kanyang anak. Ano Marie? Kailangan pa ba nating punta ng may gawa nito kay Mabeth? Sinabi naman ni Marie na hindi na kailangan. Alam niyang babalik sa mangkukulam ang ginawa nitong pinsala kay Mabeth noon. Kaya bahala na yung mangkukulam kung paano niya pagagalingin ang kanyang sarili. Magpapaalam na sana silang uuwi na pero pinakain na muna sila ng ginang ng hapunan. Nasa 9:00 na rin kasi yun ng gabi. Para hindi madismaya ay pinaunlakan na lamang nila ang ginang nun. Sinabi rin ito na sa kanila na doon na lamang magpalipas ng gabi. Pero hindi na pumayag si Marie. Sigurado siyang naghihintay sa kanya ang kanyang lolo at lola. Pagkatapos kumain ng hapunan, binili na ni Marie ang ginang kung paano niya paliguan si Mabeth sa unang araw ng kanyang pagaling. Simple lamang ang kanyang alituntunin. Tunawan muna ng isang dakot na asin ng tubig na gagamitin ni Mabeth sa pagpapaligo. Paraan para harangan ang presensya ng kulam kung sakali mang ulitin pa ng mangkukulam ang ginawa niya kay Mabeth noon. Pagkatapos makapagbigay ng alituntunin ay nagpaalam na ang dalawa na uuwi na sa kanilang lugar. Pinayagan naman sila ng ginang at ginawan pa sila nito ng sulo na siyang pang-ilaw nila sa daan. At dahil ayaw nilang malaman ng ginang ang kanilang totoong pagkatao, tinanggap na lamang nila ang ginawa nitong sulo. Bitbit naman nila ang sulo habang papalayo sa bahay na mag-anak. Pero nang makalayo na sila sa lugar ay kaagad na silang nagpalit ng anyo. Mabilis na nagpaliksahan pauwi sa bahay nila Marie. Nang malapit na sila sa lugar ay nakaamoy sila ng panganib. Hindi naman gaanong delikado ang naamoy nilang yon pero nagbigay ito ng pagkabahala sa kanila sa isiping walang kasamang malakas ang dalawang matanda sa bahay. At para mapigilan ng posibleng panganib ay umungol si Marie ng napakalakas nun. Na maging ang mga nagsitahulang mga aso ay tumahimik sa nakakapanindig balahibong tunog. Tila ba naramdaman yon ng mga nilalang? Kaya rinig nila ang pagsipulasan ng mga ito. Mabilis silang tumakbo papunta sa bahay nila Marie. Wala namang nangyari sa dalawang matanda. Sa labas pa lamang ay inamoy na ni Marie ang samyo ng kanyang lolo at lola pero wala namang nangyari masama sa dalawa. Kaya napanatag na si Marie. Ganun pa man ay amoy niya pa rin ang samyo ng panganib. Pinaliputan nila ni Sancho ang tirahan. Si Sancho ang sa likurang bahagi at si Marie naman ang nasa harap. Hanggang sa nakita ni Marie ang isang pares ng mapulang mata na nakatago sa mayabong na sanga ng kaimito na nasa bakuran nun. Bumalik si Sancho sa gilid ng bahay kung saan naroroon ang puno ng kaimito. Kaya nakita niya ang anyo ng nilalang. Sa isang iglap ay bumalik sa pagiging tao si Marie. Kasabay nito ay ang pagbato ng buhay na katagasan nilalang na yon. Tinamaan ang nilalang sa dibdib na siyang naging sanhi para lumagapak ito sa lupa. Tinanong ni Marie kung sino ang nag-utos dito para gambalain sila pero hindi man lamang ito tumugon. Ngumisi lamang ito sa kanila. Hindi pa rin sumusuko si Olivia Sayang hindi siya magaling magtago ng kanyang plano. Paano yan? Alam ko na kung ang susunod niyang galaw. Wika ni Marie habang nag-iiba-iba ng kulay ang kanyang mga mata. Patunay na nakikita niya ang kung anumang nasa isipan ng nilalang na noon ay bumalik na sa normal nitong anyo. Kinilabutan ng lalaki sa sinabi ni Marie. Nagmakaawa pa itong pakawalan lamang ito at ituduro niya kung sino-sino ang kasama nila. Pero sinabihan ito ni Marie na hindi na kailangan dahil alam na niya kung sino ang mga ito. Magsasalita pa sana ang lalaki pero mabilis nang sinakmal ni Marie ang leeg niya. Gamit ang matutulis niya mga kuko ay hindi niya pinakitaan man lamang ng kahit na anong awa ang noon ay nagsusumamo na itsura ng lalaki. Hindi na pinakinggan pa ni Marie ang mga sinasabi ng lalaking yon. Kaagad na niya itong sinakmal at dali-daling kinitilan ng buhay na siyang 2 beses niya palang ginawa
Simula nang mataniman siya ng bertud. Pagkatapos niyang patayin ng nilalang ay nilagyan niya yun ng sabulag para sa mga normal na mamamayan sa kanilang lugar. Ibinitay niya yun sa mismong sanga ng kay Mito kung saan ito nagtago. Pero ang pagbitay niya sa nilalang ay patiwarik. Nasa baba ang ulo at ang mga paa ng lalaki ang nakatali sa sanga. Napailing na lamang ng ulo si Sancho sa nakitang ginawa ng dalaga. Napakabilis nitong kumilos na kahit siya ay hindi niya lubos maisip kung paano nito ginagawa. Talo siya ni Marie sa kahit na anong bagay. Hindi na ito ang dating normal na bata na kanyang nakilala. Nang mawala na sa pakiramdam nila ang panganib ay pumasok na sila sa bahay. Saka pa lamang lumabas ng silid ang dalawang matanda nun. Niyakap ni Marie ang kanyang lolo at lola. "Salamat sa pagdating na maaga, apo. Kung hindi ka dumating, maaring hindi po na kaming naabutang buhay ng iyong lolo." Napailing na lamang si Sancho sa sinabi ng matanda. Maging ito man ay hindi makapaniwala na may gustong maminsala sa kanilang kinikilalang pinuno ng matagal na panahon. "Sa inyong dalawa na namin inahahabilin ang ating baryo. Alam namin na hindi niyo pababayaan ang ating lugar. Mare, apo, darating ang panahon na mawawala na kami ng iyong lolo. Malaki ka na at alam namin kayang-kaya mo nang mabuhay. Hindi hamak na mas malakas ka, magaling at matalino kaysa sa amin noong kami pa ang namamahala. Kumpiyansa kami na sa inyong dalawa ni Sancho magpapatuloy ang aming sinimulang kapayapaan. Sa panig nating may kakayahan sa lihim na karunungan at sa mga nilalang na kagaya nating may kapangyarihan ng kaliwa. Ganun pa man ay masaya kami dahil ginagawa ninyo kung ano ang dapat at kung ano ang tama." Mahabang salaysay ni Lola Sanita. Dahil sa sinabi nito ay naramdaman ni Maria ang isang pangyayari. Ayaw niya mang tanggapin pero yun ang nakatakda. Sinabi naman ni Marie na matatanggap niya ang kamatayan ng kanyang lolo at lola kapag ang mga ito ay nasawi sa normal na sirkulo ng buhay. Pero kapag ang mga ito ay kinitilan ng buhay, ay talagang maghahalo manong balat sa tinalupan. Lumalalim na ang gabi. Nagpaalam na si Sancho sa pamilya na uuwi sa kanila. Baka kasi nag-aalala ng kanyang mga magulang noon. Kinabukasan, pumasok si Marie sa eskwelahan. Hinanap niya si Rosana pero hindi niya ito nakitang pumasok. Kaya't naisipan niyang puntahan ang bahay nito kinahapunan. Alam niyang kinaroroonan ng bahay nito. Pero mas inuna niya muna ang kaibigan at ang kanyang lolo at lola. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa magsiuwian na. Niyaya nito si Sancho na puntahan muna ang bahay nila Mabeth. Lalakarin lamang nila ang papunta sa bahay nito at maging ang pagpunta sa bahay nila Rosana. Hindi naman ito problema sa kanila. Mabilis sila maglakad at hindi nakakaramdam ng pagod. Habang naglalakad sila papunta sa bahay nila Mabeth, ay sinabi ni Sancho kay Marina sinabi niya sa kanyang magulang ang nangyari sa dalawang matanda. Kaya nagsabi si Mang Nestor na kakausapin niya si Lolo Joaquin at Lola Sanita kung papayag ang mga ito na magsama na lamang sila sa iisang lugar. Nanlaki naman ng mga mata ni Marie at napatanong kung magsasama ba talaga sila. "Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang dumi ng isip mo, babae ka. Ang ibig kong sabihin, kasama yung mga magulang ko. Gagawa kami ng bahay malapit sa inyo." Yumuko na lamang ang dalagita at napakagat ng ibabang labi nito. Bagay na nagpangiti kay Sancho. Minsan lamang niyang nakikita ang ganitong reaksyon ni Marie, na siyang mas nagpapahanga sa kanya sa kagandahan ng dalaga. Ilang sandali pang nakalipas ay nakarating na sila sa bahay ni Mabeth. Nakita nila itong nasa labas na ng kanilang tahanan. Nagpapahangin ito sa may upuan na nasa labas ng bahay. At nang makita sila ng kaibigan ay kaagad sila nitong tinawag. Maya-maya pa ay lumabas na rin ang ina ni Mabeth at natuwa ang ginang nang makita silang muli. Nagmano ang dalawa sa ginang. Sinabi nilang napadaan lamang sila para kamustahin si Mabeth noon at tanungin ito kung papasok na ba siya kinabukasan. Nakingiti namang sumagot si Mabeth ng oo.
Kahit pa makikita pa rin sa kanyang itsura mga galos na kagagawa ng mangkukulam. Ganon pa man ay mabilis ang paghilom nito. Patunay na wala ng orasyon galing sa mangkukulam ang nakakapasok sa kanyang sistema. Hindi naman nagtagal ang dalawa sa bahay nila Mabeth. Dali-dali na silang nagpaalam sa kaibigan at sa ina nito. Pagkatapos magpaalam ay mabilis na silang naglakad papalis nun. Pagdating nila sa medyo may mataas na mga puno ng kahoy na daanan, mabilis silang sumuong. Iniwanan nila ang kanilang bag sa sanga ng puno bago nagpalit ng anyo. Dali-dali silang tumakbo papunta sa kinatitirikan ng bahay ng mangkukulam. Bago pa man sila nakarating sa lugar, naramdaman nila na may alaga itong sigbin. Hindi lang isa, kundi dalawa. Ito ang nagbabantay sa bahay ng mangkukulam. Rinig din nila ang mga hiyaw ni Rosana. Tila ba nasasaktan ito sa kung ano man ang sakit na nararamdaman niya. Saglit na bumalik ang anyo ni Marie sa pagiging tao. Tinawag niyang pangalan ni Rosana. Tumahimik ito sa pagsisisigaw. Pinakubli ni Marie si Sancho at tanging siya lamang ang lumapit sa bahay ng mangkukulam. Nakita niyang lumabas ang dalawang sigbin. Nakatingin ang mga ito sa kanya habang umaangil. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto. Lumabas ang isang matanda na may mga dahon-dahon sa ulo. Alam ni Marie na may dinaramdam na ito. Inutusan ng matanda ang dalawang sigbin para sugurin si Marie. Pero nang makalapit sa kanya ang dalawa, dali-dali niya itong sinalubong at sa isang iglap ay sinakmal niya ng sabay ang dalawang alagang sigbin ng mangkukulam. Pinatay niya ito sa harap mismo ng mangkukulam na yon. Hindi na nakakilos pa ang matanda. Tarantay itong pumasok sa kanyang bahay. Binalak pa nitong labanan si Marie ngunit hindi na nito nagawa pa. Lumabas si Rosana. Punong-puno ng galos sa mukha nito at halatang nanghihina ang dalagita. Alam ni Marie na hindi na ito magtatagal pa kaya kaagad siyang nagpalit anyo sa katauhan ni Marie noon. Masakit ba, Rosana? Anong akala mo? Hindi ko alam na ikaw ang may kagagawan ng pagkakasakit ni Mabeth. Hindi ka pa nakontento. Pati ako'y babalakan mo ring ipakulam sa lola mo. Alam ko na pamatay na kulam ang iginawad ng lola mo sa akin. Ang hindi niya lang alam na ang buhok ng binigay mo sa kanya, sarili mong buhok. Kaya kung may papatayin man ng lola mo, walang iba kundi ikaw yon. Siya nga pala, magaling na si Mabeth. Ang kulam na iginawad ng lola mo sa kanya ay siyang sakit na nararamdaman ngayon ng lola mo sa katawan niya. Nagkatinginan ang dalawa. Umiyak na lamang ang matanda habang si Rosana naman ay nagwawala. Tinalikuran lamang sila ni Marie at kaagad na lumayo. Tinawag na nito si Sancho para yayain na umuwi na sila. Sa kanilang paglalakad pa uwi ay nakalanghap sila ng samyo ng panganib. Paggabi na ng mga sandaling yon, kaya dali-dali na silang tumakbo papunta sa bahay nila Marie. Pagdating nila sa bahay, naroon ang kapatid ni Sancho na si Amelia at ang ina nito. Kasama nila si Lola Sanita, pero si Mang Nestor at Lolo Joaquin ay wala. Dali-dali silang nagmano sa dalawang matanda nun at tinanong ni Maria ang lola kung nasaan ang lolo niya. Sumagot naman ito na nasa palayan, pero ang klase ng pagsagot nito ay tila ba nananamlay. Hindi na muling nagsalita pa si Maria. Dali-dali na itong tumakbo papunta sa kanilang taniman na nasa anyong aso. Sinundan naman ito ni Sancho. Pagdating nila sa lugar ay naabutan nila si Mang Nestor na nakikipaglaban. Kahit duguan ang katawan nito. Dali-dali nilang tinulungan si Mang Nestor. Umaalulong si Marie ng napakalakas habang inaatake ang mga nilalang na naroroon. Mga itim na aso ang kaharap nila. Tinangka siyang pagtulungan ng mga ito, habang si Sancho naman ay dalawang baboy ramo ang kanyang kinakalaban. Habang inaatake ng mga nilalang si Marie,
ay nagawa niyang makita ang mga senaryo na nangyari sa kanyang mahal na Lolo Joaquin, na siyang mas lalong ikinagalit niya. Mabilis at marahas niyang sinugod ang 3 aso. Ang buong akala ng mga ito ay makakaya nila ang dalagitang si Marie kapag pinagtulungan nila yon. Ang hindi nila inaakala ay mas lalong naging mabilis at mas naging agresibo ang bawat pagsugod ng dalaga. Sinunggaban niyang isang asong itim, habang ang isa ay sinusugod siya para sunggaban sa tagiliran. Dali-dali niyang winalsik ang aso sa bunganga ang isang aso. Kaya imbis na si Marie ang makagat nito, ang kasama nito ang nakagat niya. Dahil sa galit pa ng isa kay mabilis niyang sinakmal si Marie. Pero ang isang aso na kagat-kagat ang isa nilang kasamahan ang sinakmal nito. Muling umalulong si Marie na siyang nang-uudyok sa mga nilalang para lumusob sa kanyang kinatatayuan. Pero kagaya ng nauna, ganun pa rin ang nangyari. Habang si Sancho naman ay walang kabog-abog na pinaglalaroan lamang ang kanyang kalaban na noon ay nagpalit anyo na bilang isang kambing. Ganun pa man ay walang nagawa ang mga ito sa bilis at liksi ng binata. Hanggang sa tuluyan ng napuruhan ng nilalang na siyang naging dahilan ng pagbalik nito sa taong kaanyuan. Tumambad sa kanila ang ama ni Olivia, si Doming, habang ang kasama nito ay ang isang kabarangay nila na lumipat sa lugar na nilipatan nila Olivia, at ang mga nakaharap naman ni Marie ay mismong si Olivia, kasama ang ina nito at ang isa niyang tiyuhin. Ganun pa man ay hindi nadaig ng mga ito ang kakayahan ng 2 pausbong na pinuno ng kanilang angkan. Pinatay ni Sancho ang ama at tiyuhin ni Olivia, habang si Marie naman ay pinatay nitong ina at ang isa pa nitong tiyuhin. Hindi kaagad pinatay ni Marie si Olivia dahil gusto niyang ipakita dito kung paano niya kitilan ng buhay ang ina nito at tiyuhin. Malakas ang paghagulgol ni Olivia. Nagmamakaawa ito kay Marie pero hindi siya pinapakinggan ng dalaga. Dapat alam mo nang ibig sabihin ng isinabit ko sa puno ng patiwarik yung inutusan mong patayin yung pamilya ko. Hindi ka nag-isip. Pininsala mo pa yung lolo ko at si Mang Nestor. Ngayon, igagawad ko sa inyo ang nararapat na dapat ay noon ko pa ginawa. Sa galit ni Olivia, sinugod nito si Marie pero sa pagsugod nito, sinalu lamang siya ng isang kamay ni Marie na noon ay nasa anyo ng normal na tao. Namatay si Olivia sa mga kamay ni Marie. Hinipon nila ang mga bangkay sa gitna ng kanilang kaingin. Nilapitan ni Marie ang noon ay naghihingalo niyang si Lolo Joaquin, habang si Sancho naman ay tinawag ang mga balbal para ipakuha sa mga ito ang mga bangkay ng kanilang kalaban. Kahit nasugatan si Mang Nestor ay pili pa rin itong sinusubukang gamutin si Lolo Joaquin. Doon na umalulong si Marie kahit pa nasa kaanyuan ito ng normal na tao. Pilit niya ring ginigising ang kanyang lolo. Tinanong niya ang kanyang manong Nestor kung anong gagawin para gumaling ang kanyang lolo. Ayon naman kay Mang Nestor, wala na silang magagawa para buhayin pa ito. Maliban na lamang kung maibalik sa katawan ni Lolo Joaquin ang bertud na inilipat nito sa katawan ni Marie. Nang marinig yon ng dalaga ay walang pagdadalawang isip siyang nag-usal ng orasyon. Ang orasyon na ito ay ang sapilitang pagpapaluwa ng bertud na nasa kanyang sistema. At dahil kailangan ng alay para lumabas ang bertud sa katawan, nilaslas ni Marie ang kanyang pulso gamit ang kanyang mahabang kuko. Pinipigilan pa siya ni Sancho pero hindi niya ito pinapakinggan. Habang binabanggit ang orasyon ay nararamdaman niyang unti-unti nang umakyat ang bertud sa kanyang lalamunan. Itinutok niya ang kanyang bibig sa naghahabol hininga niyang lolo. Pilit naman siya nitong tinatapik para ipatigil ang kanyang ginagawa. Pero hindi pa rin niya yun pinapakinggan. Hanggang sa tuluyan na niyang nailuwa ang bertud at diretso itong nahulog sa bibig ng kanyang abuelo. Pagkatapos na iluwa ay siya namang panghihina ni Marie na naging sanhi para mawalan ito ng malay. Nasalo naman siya ni Sancho bago siya tuluyang bumagsak sa lupa.
Si Mang Nestor ay unti-unti nang nakarecover sa kanyang tinamong sugat. Sinabihan niya si Sancho na hayaan na muna makapagpahinga ng saglit ang katawan ng dalaga noon. Bumalik sa istabling paghinga si Lolo Joaquin at unti-unting bumalik ang lakas nito at mabilis na naghilom ang mga sugat niya sa katawan. Habang si Marie naman ay natiling matamlay. Tumulo ang luha ng matanda habang tinitingnan ng kanyang apo. Pero ayon dito, dahil sa hindi naman nakakakain ng tao ang dalaga, hindi siya mamamatay. Yun nga lang ay hindi na kagaya ng dati ang kanyang lakas. Hindi na rin ito magkakaroon ng kakayahan ng pagiging aso at magiging isa na lamang siyang albularyo na may malalim na alam sa lihim na karunungan. Binuhat ni Sancho si Marie. Karga niya ito pauwi sa kanilang tahanan. Pagdating nila sa bahay na mag-anak ay nadatnan nilang hindi mapakali si Lola Sanita, lalo na makita nitong nangyari sa kanyang apo. Isinalaysay naman dito ni Lolo Joaquin ang mga nangyari kaya napabuntong hininga na lamang si Lola Sanita. Pinagpahinga na lamang nila si Marie at hinayaang makatulog hanggang sa mabawi nito ang nawala niyang lakas. Ginamot na lamang ng matanda ang sugat ng dalaga noon. Si Mang Nestor naman ay unti-unti nang naghilom ang kanyang mga sugat. Si Lolo Joaquin ay bumabalik ng dating lakas. Ngayon nasa katawan na niyang muli ang birtud. Kinabukasan, tinanghali na ng gising si Marie. Hindi na ito nakapasok pa at tanging si Sancho na lamang ang pumasok noon. Hinanap niya yung kanyang lolo at masaya ito na makita itong nasa labas ng bahay habang kausap si Mang Nestor. Ang ina naman ni Sancho ay sinamahan si Amelia sa eskwelahan. Lumapit sa kanila si Marie at nagmano sa tatlong matanda. Inusisa ni Marie kung bakit paano sila lamang ang kumakalaban sa Manila lang kung nasaan ang kanilang nasasakupan. Dahil sa atin sila galit, apo. Lalo na sa iyo dahil ikaw ang pinili ni Sancho at hindi si Olivia. Naramdaman ko ang paparating na panganib noon kaya't dinala ko sila sa kaingin para hindi na madamay ang iyong lola. Mabuti na lamang at sinundan ako ni Nestor kaya hindi ko gaanong napuruhan. Malaking tulong din ang pag-uwi niyo ng maaga ni Sancho. Kung nahuli pa siguro kayo kahit 30 minuto, wala na ako dito. Sinabi rin ito ang mga posibilidad na mangyari kay Marie. Partikular na ang hindi na nito pagkakaroon ng abilidad bilang isang aswang. Pero napangiti na lamang si Marie noon. Para sa kanya ay hindi ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng matimbang. Ang mahalaga ay buhay ang kanyang lolo at lola at makakasama niya pa sila sa loob ng mahabang panahon. Nagtayo ng bahay ang magulang ni Sancho sa tabi ng kanilang bakuran. Doon na sila tumira ng tuluyan. Ilang taon pa ang lumipas at nagsama na ang dalawa bilang mag-asawa at bilang pinuno ng komunidad. Si Apo Joaquin ang gumawad sa kanila ng basbas para sa kanilang pagkakaroon ng sariling pamilya.